sa inyong mga mangangaral at tagapagturo. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan, Exodus 23:8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. Amen. Kaya mga kaibigan, ay suriin ninyong mabuti kung ang inyong mga tagapangaral, mapastor o ministro man ito, o ebanghelista o mga pari man ito, o nagpapakilalang reverend o bishop o anumang uri ng pangalan niya bilang mangangaral, kung sila'y hindi naghahanap buhay o nagbabanat ng boto, kundi umaasa lamang sa pera ng membro nila bilang suhol o upa nila bilang tagapangaral, iniulit ko, hindi po nila sinusunod ang utos ng Diyos na nasusulat sa Aklat ng Gawa 20:33-34 at 2 Thessalonians 3:7-9. Napawang nangasusulat na sinasabi ni Apostol Pablo na ang bawat nasusulat na isinulat niya ay pawang utos ng Panginoon. Pakinggan po ninyo. 1 Corinto 14:37. Kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sa makatuwid, ang mga preacher na ito ay hindi ang Diyos ang sinusunod at pinaglilingkuran, kundi ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa aklat ng Filipos 3:19 na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Amen. Kaya mga kaibigan, mag-isip-isip ang bawat isa sa kanyang relihiyon na inaaniban kung ang kanyang tagapagturo ay para magligtas ng inyong mga kaluluwa o para pirahan o ikalakal lamang kayo upang magkapira o yumaman sila. May warning na po ang Biblia para umiwas kayo sa relihiyon na nagpapayaman lang. Makikilala natin ang kanilang uri at estilo sa pangangaral. Ay mahilig po silang makipagdebate na di umano na sila daw ang totoo. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng kasulatan sa aklat ng Unang Timoteo 6:5. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Amen. Bukod sa mahilig sila na makipagdebate, may ibang mga relihiyon ay puspusang kinakalakal kayo na hindi ninyo namamalayan, na pinapaiwas ang bawat isa sa mga ganitong klase na mga mangangaral o relihiyon. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 2:3. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo, na ang hatol nga sa kanila mula nung una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Amen. Ano po ang inyong napakinggan? Inyo bang napansin ang salitang ipangangalakal kayo? Mga miyembro nila ay kinakalakal o ginagawang negosyo para magkapera at yumaman sila. Kaya nga dumami ang mga relihiyon ngayon ng dahil sa pera. Hindi nyo ba alam, sa tagal mo na sa relihiyon mo, ay hindi mo namamalayan na pinipirahan ka lang? May ibang mga simbahan na sangkatutak ang mga box offerings. Ang daming mga sobre na love gift daw di umano. May mga ibang relihiyon ay maging sa dati nating relihiyon ay nagbibigay ka ng offerings sa kanila, ay pinagbabayad ka pa kung ikaw ay magpapabinyag. Pinagbabayad ka kung ikaw ay magpakasal. Pinagbabayad ka maging ang isang patay sa isang wisik ng tubig na nasa kabaong ay pinagbabayad ka. Hindi nyo ba naiisip na kinakalakal o pinipirahan lang kayo? Hindi nyo ba alam na bawal sa Biblia na humingi ng bayad? O baka hindi nila binabasa at ipinapangaral sa inyo dahil hindi na sila magkakapera? Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng Biblia.
2 Korinto 11:7. Ipinapangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humihingi ng kabayaran. 1 Korinto 9:18. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinapangaral ko ang ebanghelyo ay maging walang bayad? At anong sabi ni Kristo sa panahon ng kanyang pangangaral? Mateo 18. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. niya mga tiil. Siya ang Ginoo, nay ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaanit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tropa, nakikilala ko sila. Amen.